Alam ko, hindi magugustuhan ni Gina yun. Kahit ako, nagdalawang isip ako mag-apply. Pero kasi, ilang buwan na kami hindi nakakabayad ng upa ni nanay. Palalayasin na kami sa bahay, kaya desperado ako. Kaya naglakas loob ako mag-apply dito. Hindi ko naman pinagpilitan yung sarili ko. Hindi mo na nga ako dapat tatanggapin, di ba? Aalis na ako, pero Nung hindi na makahinga si Minda, kahit na hindi kita hire, tinutulungan mo pa rin siya. nung nagtrabaho na ako dito, naging close ako kay Ma'am Minda. Sobra akong humanga sa katatagan niya, sa lakas niya. Kaya nung nawala siya, para na rin akong nawalan ng kaibigan. Sobrang lungkot ko nun. Sobrang sakit sa akin nun. Nagluksa ako nun. Pero naisip ko, kung masakit sa akin yung pagkawala ni Ma'am Minda, doble-doble, triple-triple pa yung nararamdaman mo. Kaya binalikan kita dito. Gusto ko masiguro na okay ka. Kasi yun yung binilin sa akin ni Ma'am Minda. Robert, ang gusto ko lang naman yung alagaan ka eh. Pero hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo. Pero yun yung nangyari. Masaya ako na nangyari yun kasi nakita kitang sumaya ulit. Nakita kitang ngumiti ulit. At yun yung nagpapasaya sa akin. Robert, mahal na mahal kita. Di sabihin mo, mahal mo pa rin ako. Betsy, huwag natin ika-cloud ang issue sa emotions. You wanted to be heard and I want to hear you. So talk. Ayaw ko lang ng secrets. Ano pa bang gusto mo malaman? Nung best friend mo pa pala kay Gina nun, bakit pumayag ka na magpakasal siya sa boyfriend mo? Ikaw daw ang may plano na. Oo, ako nga yung nagplano nun. Ako yung may idea nun. Ikasal sila para sa green card. Pero kasi pangarap ko talaga magpunta ng Amerika. Wala namang masamang mangarap, di ba? Wala namang masamang mangarap o masenso. At nung umuwi si Gina dito, tinanong ko siya kung pwede niya akong tulungan. Si Gina kasi, best friend ko siya. Parang kapatid ko na rin siya. Si Gerald, boyfriend ko, teenagers pa lang kami. May mga plano kami. Plano namin magkaanak, magkapamilya sa Amerika. Kasi pakiramdam ko, doon talaga kami aasenso. Kaya sila yung tinanong ko kung pwede nila akong tulungan. Kasi si Gina at si Gerald yung 2 taong pinagkakatiwalaan ko sa buong mundo. Pero mali pala ako. Tinidor nila ako. Niloko ako ng 2 taong pinakamamahal ko. Niloko ako ng boyfriend ko at ang best friend ko.
Di ba, matagal na kitang pinaalalahanan. Yang si Betsy, para yang linta. Dikit ng dikit para mahuthutan ka. Hindi masama ang mag-share. Pero may limitasyon, Gina. Baka balang araw, gumising ka. Ikaw na ang wala dahil naibigay mo ng lahat sa kanya. Ate, ako na muna dito. Teka. Sorry, ngayon na ako nakapunta. Ang dami ko kasi inasikaso. Si Betsy. Oh. Siya ba yung dahilan kaya ka tumawag sa akin? Oh. I'm sorry I wasn't here. I still can't believe na sila na ni Daddy. Pero huwag ka mag-alala. Nandito na ako. And gagawin ko lahat para mapigilan ko ang kasal nila. May isang taon ng kasal si Gina kay Gerald, pero hindi mo alam na may girlfriend na iniwan dito sa Pilipinas si Gerald. Linihim nila sa akin yun. Kahit na kailan, bata pa lang si Gina, wala siyang linilihim sa akin. Lahat sinasabi niya sa akin. Maliban dito. Tingin unang-una. Pwede ko po ba kayo makausap? Dad? Hindi porke pinakasalan mo si Gina, pwede mo akong tawagin ng ganyan. You have not earned the right to call me that. Sorry, sir. Gusto ko lang ho sana magpaliwanag. Anong klaseng lalaki ang may girlfriend na kailangan siya pagkatapos makikipag-girlfriend siya sa ibang babae? Tapos, bubuntisin mo pa. Mahal ko si Gina. Alam mo kung matino kang lalaki, hihiwalay mo muna yung girlfriend mo, tapos magkakaroon ka ng relasyon. Hindi. Namangka ka sa dalawang ilog? Sir, hindi ho ganun. Betsy naman, kanina pa ako tawag ng tawag, hindi ka sumasagot. Nay, alam mo namang inaayos ko pa yung gulo dito eh. Alam nga naman, huminto ako para sagutin ka. Yun na nga. Naplansya mo na ba yung kusot? Nakausap ko na si Robert. Pero hindi ko alam kung anong iniisip niya. Oh, ganun na lang? Papatalo ka na kay Gina? Siyempre hindi. Di, kausapin mo si Robert. Dramahan mo. Ginawa ko na, ilang balde na iniyak ko. Maging mabait ka kay Gina. Si Gina? Ayoko, hindi ko kaya. Linoko mo silang dalawa. Linoko mo rin ako. You don't deserve the respect. You don't deserve my respect. Once a cheater, always a cheater. Me and Gerald did this, Dad. So are you calling me a cheater too? Betsy, kung gusto mo talaga maging magkaibigan tayo ulit, layuan mo si Daddy. Hindi ko kayang sirain mo ulit yung mga pangarap ko. Ako ang magwawagi dito. Ako ang magiging reyna dito.